Minamahal kong kababayan, on or about 1 o'clock a.m. 4 September, Alice Guo, also known as Guo Huaping, was arrested in Tangerang City, Jakarta, Indonesia. I congratulate all law enforcement personnel who made this apprehension possible. The public may not know the intricate details of this mission that you have successfully accomplished, but on their behalf, accept my thanks. The Philippines also thanks the Indonesian government for their assistance on this matter. The close cooperation between our two governments has made this arrest possible. Let this serve as a warning to those who attempt to evade justice. Such is an exercise in futility. The arm of the law is long, and it will reach you. This government continues in its duty to apply the rule of law. Ms. Go shall be entitled to all legal protections due her under the laws of the land and pursuant to our commitment to the rule of law. But we will not allow this to prolong the resolution of the case, whose outcome will be a victory for the Filipino people. Thank you and good day. Si Alice Leal Go ay nasa 27 taong gulang na kasalukuyang nagsisilbi bilang mayor ng Bamban sa probinsya ng Tarlac. Ayon sa kanyang kwento, lumaki umano siya sa isang pamilya na nag-aalaga ng mga baboy sa isang barangay sa Bamban. Sa panahon ng kanyang pangampanya noong 2022 elections, nangako siya na pagsisilbihan niya ang kanyang nasasakupan ng hinggit pa sa isang asawa. 2 taon matapos ang kanyang pagkapanalo bilang bagong mayor at bilang kauna-unahang babaeng mayor ng Bamban, hindi inakala ni Go na makikita niya ang kanyang sarili bilang paksa ng mga tanong sa Senado kaharap ang ilang mga mambabatas at senador. Mga tanong na may kaugnayan sa pagkakadawit ni Go sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa Bamban kung saan siya ang alkalde. Ang mga naging sagot ni Go noong May 7 Senate hearing ay nag-iwan ng maraming mga tanong sa mga mambabatas. Marami sa kanyang mga naging sagot ay hindi tugma sa kung ano ang mga nasasaad sa mga dokumento, kaya naman marami ang nagtaka sa kanyang totoong pagkatao. Naging questionable na din pati ang kanyang pagkakahalal bilang mayor ng Bamban at paano siyang nahalal sa naturang lalawigan. Mahusay magsalita si Go ng wikang Filipino kumpara sa ibang mga Chinese nationals na matagal nang naninirahan sa Pilipinas. Subalit ang kanyang physical na itsura ay mas mababatid na siya ay isang Chinese at hindi isang Pilipino. Isa pa sa mga ipinagtaka ng mga mambabatas at mga sumusubaybay sa kanyang mga hearing sa Senado ay ang pagpapanatili ni Go ng malumanay at tila hindi ito nakakaramdam ng nerbiyos habang siya ay tinatanong. Kahit pa pinaulanan siya ng mga tanong na may kinalaman sa kanyang totoong pagkatao, nanatili siyang kalmado at mahinahon. Subalit karamihan sa kanyang mga nagiging sagot ay wala ding pinatutunguhan. Madalas ay hindi niya alam o kaya ay nakalimutan na umano niya ang mga sagot sa mga itinatanong sa kanya. Makikita sa kanyang birth certificate na nairehistro ito noong siya ay 17 taong gulang pa lamang. Subalit sa ibang mga bersyon nito ay sinasabing noong taong 2003 habang ang iba naman ay sinasabing noong taong 2013 dahil sa mga malabong sagot ni Go sa mga tanong sa kanya. Nagsuspecha si Senador Sherwin Gatchalian na ang pagkakapanalo ni Go bilang mayor ng Bamban sa Tarlac ay isang senyales na ang Pilipinas ay pumapasok na sa isang era na tinatawag na Pogo politics. Noong si Go ay hindi pa isang mayor at tipikal lamang na residente ng Tarlac ng taong 2020, napakiusapan niya ang Bamban Municipal Council na mag-operate ang Hongxiang Gaming Technology Incorporated sa kanilang lalawigan. Noong May 7 hearing sa Senado, walang alinlangang sinabi ni Go na hindi umano siya kasama sa kahit anong klaseng POGO operation sa Pilipinas. Subalit ayon kay Senador Hontiveros, nagsisinungaling umano si Go. Ang naturang POGO na nag-ooperate sa Bamban sa probinsya ng Tarlac ay pinaniniwalaang gumagawa ng mga surveillance activities at nanghahak ng mga government websites ng mga bansa. Sa panahon ng kanyang mga hearing sa Senado, unang pinangalanan ni Go ang kanyang ama bilang si Angelito Go, subalit kinalaunan ay inamin niyang Jan Zong Go ang totoong pangalan ng kanyang ama.
Sinabi ni Hontiveros at ng ilang mga senador na hawak nila ang kopya ng birth certificate ni Angelito Go at nakalagay dito na nakarehistro ang kanyang nationality bilang isang Filipino. Subalit sa ibang dokumento ng kanyang amay nakalagay na siya ay isang Chinese national. Dahil dito ay muli na namang tumaas ang kilay ng ating mga senador. Sinabi din ni Go na siya ay mayroon namanong Chinese stepbrother na nakabase sa bansang China at pinasinungalingan niya na mayroon pa siyang dalawang kapatid na kapareho niya ng apelyido na kapareho din niya ng home address batay sa isinumiting isang business document. Ayon kay Hontiveros, hindi umano sapat na nakapagsasalita ang isang tao ng wikang Filipino upang sabihin na siya isang Filipino. Ang pagdadala umano ng apelyido at pangalan ng isang Filipino ay hindi lang dahil sa marunong kang kumain ng nakakamay at nagmamano sa mga nakakatanda sa iyo. Ang pagiging tunay na Filipino ay isa sa mga basic na requirement na hinahanap ng COMELEC o Commission on Election para sa mga Pilipinong nagnanais tumakbo sa isang posisyon sa tuwing magkakaroon ng halalan. Subalit sa kaso ni Go, paano niyang nagawang manalo bilang mayor ng Bamban sa Tarlac at maungusan ang mga tunay na Pilipinong kandidato noong nakaraang 2022 elections. Dapat din na ang mga kakandidato bilang mayor o kahit anumang posisyon sa local government ay dapat na mga natural-born Filipinos tulad na lamang din ng mga nasa matataas na posisyon sa ating gobyerno. Pero paano nga bang ang isang babaeng Chinese na ito na bigla na lamang sumulpot sa kung saan ang siyang kumalap ng may pinakamaraming boto noong 2022 elections at nahalal na nga bilang alkalde ng Bamban? Hindi ba't nakakapagtaka? Hindi ba't nakakapagtaka naman talaga ito? Nanalo siya at lumamang bilang isa lamang independyente ng 468 na boto laban kay Joey Salting mula sa Nationalist People's Coalition na nakakuha lamang ng 16,035 na boto. Paano niyang talo ang mga ito na ang ilan ay mula pa sa mga matatag na partidong politikal na kilala ng buong bansa noon pa mang unang panahon. Bukod sa sinabi niyang ituturing niyang asawa ang mga mamamayan ng Bamban noong panahon ng kanyang pangangampanya, isa pa sa kanyang mga ipinangako noon na makikita sa mga larawan sa kanyang Facebook page ngayon ay ang pagbibigay ng cake sa bawat senior citizen na magdiriwang ng kaarawan, pakikisama sa mga kabataan at kung ano-ano pa. Ayon kay Hontiveros, dapat umanong mas laliman ang investigasyon tungkol sa totoong pagkatao ni Alice Go. Hindi natin alam na baka ang atin palang inang bayan ay binababoy na din ng mga katulad ni Go at ng marami pa nitong mga kasamahan. Marami din ang naniniwalang si Go ay isang well-trained asset mula sa bansang China at nandito sa Pilipinas upang kumalap ng mga impormasyon at gumawa ng pera sa iligal na pamamaraan. Mas malala pa ito sa isang businessman na pinondohan ng pangangampanya ng isang Filipinong politiko upang manalo at magkapwesto na sa huli ay gagawin ding kasangkapan upang mas lalo pang yumaman. Dahil sa ngayon, hindi na nila kailangang gastusan ng sinumang politikong Pilipino kung pwede naman na sila na mismo ang magkaroon ng posisyon sa ating gobyerno. Tulad na nga ng aking nabanggit sa nakaraan ko ng video na ayon sa isang lumutang na dating spiya ng Political Bureau ng China, si Go ay isa lamang sa napakaraming mga assets ng CCP na nakakalat sa buong Southeast Asia na gumagawa ng mga misyon para sa mas ikayayaman pa ng kanilang mga leaders. Sa kasalukuyan ay hindi na lamang basta mga espiyang lihim na pumapasok sa Pilipinas ang mga pakawala ng CCP, kundi lantaran na rin silang gumagawa ng mga misyon ng panloloko at nanguuto sa maraming mga mamamayan ng Pilipinas, dayuhan man o lokal.